Mga kapuso, mahigpit na paalala ng mga otoridad. Huwag kayong basta-basta tatangkilik ng mga produktong nakikita lang online. Gaya ng isang produktong pampaputiraw pero nagdulot ng allergy sa isang babaeng customer. Yan ang aming inaksyonan sa Sumbungan ng Bayan. Simple lang naman ang dahilan ni Cynthia, hindi niya tunay na pangalan, sa pagbili ng Maldita bleaching cream. Bukod kasi sa pagpapaputi, nakatatanggal din umano ito ng peklat sa balat. Yung habol ko sana doon, yung sa scars, gano'n. Tapos yun, nagsugat po siya after 3 days, gano'n. Nakadalawang tubs lang, pero hindi ko siya naubos. Sa Facebook nakilala ni Cynthia si Leidelyn Gutierrez Misal, online reseller ng Maldita bleaching cream. Sa halagang 1,500 piso, nakabili siya ng 12 Maldita bleaching cream. 1.5 po, bali 10 yun, tapos may libreng dalawa, tapos may isa siyang sabon na kasama. Pagkatapos ata magsabon, magbanlaw, parang ipapahid mo siya, tapos papatuyuin, tapos saka mo babanlawan ulit yun. Mga 30 minutes ata pong babal. Ang kaso, ilang araw pa lang nakakagamit si Cynthia, nagka-allergy na agad siya sa balat. Pinakano po sa braso, sa likod, tapos sa likod ng legs. Parang kalat-kalat siya sa binti. Pero mas malaki yung butlig-butlig sa binti po. Nung una sabi niya normal lang daw po yun. Parang hayaan ko lang. Kasi parang sa mga unang gamit ata, ganun daw yung magiging itsura. Pero nung dumala na, sa kanya lang sinabi na itigil ko muna. Hindi nag-iisa si Cynthia sa mga nagre-reklamo laban sa Maldita bleaching cream. Maging ang Food and Drug Administration ng FDA nakatanggap ng reklamo. Gumamit siya. Pero nakikipag-communicate kami through email sa kanya. Nung napagsuri namin yung Maldita bleaching cream, na pinakita sa amin yung litrato, pagkaalaman namin sa aming database na hindi siya talaga pumasok sa FDA. So hindi siya dumaan sa evaluation, sa pagsusuri. So, bawal po siya dito sa Pilipinas. Nagpaalala ang FDA hinggil sa mga produktong ibinebenta online gaya ng Maldita bleaching cream. Huwag laging bumibili sa internet kasi hindi lahat yon dumadaan sa FDA. So, may risk. So, hindi namin ma-assure yung bumili na safe nga yung produkto. Para matiyak na aprobado ng FDA ang produkto, maaari itong tignan sa kanilang website. Sa internet po, www.fda.gov.ph. Doon po nila hanapin kung nandun ba yung pangalan na nito. I-search nila. Kung wala po, talagang hindi po pumasok dito. Patuloy na inimbestigahan ng FDA ang mga online reseller ng Maldita bleaching cream. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Cybercrime Division ng NBI. Sinubukan ng Sumbungan ng Bayan na kunin ang panig ng online reseller na si Leidelyn Gutierrez Misal. At ayon sa kanya, 1 buwan lang daw siyang nagtinda ng Maldita bleaching cream. Akala raw niya ay aprobado ito ng FDA. Itinigil na niya ang pagtitinda nito. Oh, maldita yung maldita na yan. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwala ng reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyo mabibigyan ng aksyon. At sa mga tiwali dyan, kawatan, mapagsamantala at mga maldito at maldita, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanang.